Sa mga island provinces, gaya po ng Masbate, gaya po ng Romblon, ito pong mga islang ito, off-grid ka ninyo ang tawag dyan, ang mga source ng kuryente niyan, mga power barge, di ba? Karaniwan po, mga diesel nga din. Nandun din sa mga islang yan, itinayo dun sa mga islang yan ng Napocor o kaya ng mga pribadong kumpanya. Oo, pero meron din, yung nga, most likely po, itong mga kumpanyang ito, ang ginagamit nila, diesel o kaya po bunker. Opo, tama po yan. So, wala po talagang, ito ang realidad. Kasi kung gumagamit ng diesel yung planta ng kuryente sa isang isla, sigurado mahal ang singil doon. Opo, tama po yan. At medyo magkakaproblema tayo pagdating sa subsidiya na ipinoprovide naman ng ating mga electric consumers para sa mga off-grid areas o yung tinatawag nating UCME. Okay. So, tayong mga consumers ng Meralco, we subsidize part of the bill nitong mga island provinces na ito. Opo, tama po yan, Sir Ted. Sa unbundled bill namin dito, nasaan siya? Subsidies? Yes, sir. Nasa Universal Charge for Missionary Electrification. Okay. Kasi po sa unbundled bill ngayon ng Meralco, nandito po yun, subsidies o kaya po universal charges. Dito po iyon? Opo, nandyan po yan. Okay. Yung fit all renewable, kasama din po sa ating subsidy. Hindi natin matatawag na subsidy siya kasi yan ay kabayaran para doon talaga sa kuryenteng na-generate ng ating mga renewable energy plants. Okay, sige. Anyway, so ngayon, may poder ba ang ERC to regulate po at masiguro na yung kumpanya ng kuryente sa isla ay hindi naman sumosobra sa singil? Tayo po ay nagre-regulate din pagdating sa mga isla ang Napocor o yung National Power Corporation na naatasan na magbigay ng serbisyong kuryente dyan sa mga isla. Sila ay humihingi ng approval ng ERC para sa kanilang budget at gano'n na rin para doon sa subsidiyang kakailanganin ng ating mga pribadong kumpanya na nag-ooperate dyan. Opo, pero paano po yun, sir? You will only react kapag may reklamo na yung consumer? We will react po at kapag may kapusin na ang budget ng Napocor, maaaring dumulog ang Napocor sa ERC para sa karagdagan. Pero yung regulasyon naman kasi nangyayari yan doon sa pag-aaproba rin namin ng kontrata na pinapasok ng ating mga electric cooperatives dyan sa isla with the private generation companies. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.